I can only confirm po yung letter na yan, I think yung 3 pages na yellow paper yan, na in his own handwriting, at pinirmahan niya po yan, yung sulat na yan. So, ginawa niya yan eh. So, yung details niyan, I think, can be explained kung matatanong sa kanya tomorrow yan. Ang alam kong purpose ng pagpapatawag sa kanya doon sa House is yung to expound yung issue ng confidential funds, yung mga duffel bags ng pera, yung pagiging close niya or trusted person or insider ni former President Duterte at ni BP Sara. And syempre, yung pinakamahalaga, yung part ng impeachment complaint, yung confidential funds, yung other matters na na-mention doon sa kanyang affidavit na dated November 29, 2025, marami kasing aspeto yun eh. Pero syempre, ang alam namin, base sa pagbabasa ko rin sa mga news, no, ang purpose ng patawag sa kanya is precisely doon sa confidential funds. Ngayon, yung usapin ng security, yung mga threats, yung killing, assassination, hindi ko alam kung matatakal bukas yan kasi hindi naman yun ang purpose ng patawag sa kanya bukas. Siguro, sa ibang angle po yan for the NBI to investigate yung seriousness ng kanyang kwento. Kasi kung babasahin mo talaga, masyadong seryoso yung laman ng sulat niya. Oo, detalyado yung plan, pinagplanuhan, kasama siya. Diyan mo makikita yung talagang yung closeness niya doon sa dating presidente na kasama siya sa mga planning ng mga ganyang usapin na masyadong sensitibo po. Nung ano pa ho yan nung simula nung ma-meet ko siya nung October last year pa, may mga kinukwento na siya diyan ganyang detalye, yung ganyang pagmi-meeting sa Davao na nakikinig siya sa usapin nila BBM at ni former President Duterte, kung sino-sino yung mga personalidad na nandoon sa bahay. Marami ho siyang kinukwento sa akin kaya lang sabi ko nga nung ginawa namin affidavit, we set aside yung issue ng ganyang usapin, yung mga personalidad na kung kani-kanino siya nagdi-deliver ng pera mga politiko, inalis na namin yon. And we should focus doon sa confidential funds kasi nga, yun yung usapin. Maraming items doon. Isa na bigyang pansin doon ng House, ng mga complainant, is yung usapin ng confidential funds. Kaya sila siguro napatawag. Yung ganyang lalim ng usaping seguridad, yung plano, mabigat po yan siguro po. Ang purpose niya, kaya nilabas niya yan para maimbestigahan ng NBI or ng PNP yung seriousness nung plan, nung threat na kung titingnan mo yung mga nakaraang pagkilos, no? Yung gulo sa Menjola, yung mga rally, yung mga pagsusunog, yung sunod-sunod na rally, yung mga panawagan sa pagbaba. Pag pinagdugtong-dugtong mo, iisipin mo talaga parang isang malawakang plano na nagtutugma doon sa kinukwento niya. Well, ang sinasabi niya sa akin noon pa is that yung mga plano na yan, imagine noon pa yung mga word na lalasunin ng presidente, nababanggit niya na sa akin yan. Pero we decided na nung ginawa namin yung unang affidavit nung November 29, yung mga pag-uusap na pag hindi ka bumaba, lalasunin kita. Noon ko pa naririnig yan yung usapan ni PRRD saka ni Bongbong Marcos na ibigay ko na sa yung pagka-presidente pero sa 2025 bababa ka na. Nung ko pa nadidinig yan pero hindi namin sinama sa affidavit yan. So, nung April 11, he decided na magsulat niyan. In fact, nakita ko yan, tapos na yung sulat na yan ginagawa niya. Kasi hindi ko siya pwedeng doon po kasi sa kulungan, bawal po silang magtabi ng ballpen sa selda nila. So, the only way na makakapagsulat siya dyan is that pag may lawyer's visit siya o relatives, pwede kang manghiram ng ballpen doon sa jail personnel, hihingi ka ng papel, saka ka lang magsusulat, and then isusurrender mo yung ballpen mo. Attorney, na-expound ba ni Madriaga kung naidetali niya ng gusto yung kinukwento niya na kung paano lalasunin ng presidente? Maraming paraan, no? Yung assassination, pag hindi na-assassinate, lalasunin, destabilization plot and everything. Marami siyang sinasabi. Pero in particular, so how to implement, hindi ho na niya na-discuss yan. Kasi minsan pag nag-uusap kami, may mga reservation pa rin siya na attorney, hindi mo lang alam kung meron pang sobrang lalim yan. Ayoko na lang magsalita. Ganun siya minsan na nagte-temper siya minsan. Minsan naman sobrang lalim ng kinukwenta niya, ako na umaawat na ayoko na marinig ang bagay na yan. Kasi nga, ang issue naman dito, yung Pogo money, yung confidential funds, yung lalim ng security aspect ng contents ng letter niya,
nagulat din ako, pagising ko kaninang umaga, pumulaga na agad sa Facebook ko yan eh. Nakita ko nakapost na eh. Nagulat din ko. Pero Attorney Palad, importante itong pag-usapan dahil ito yung nagbibigay ng ibang muka, ng dimension doon sa ibang articles of impeachment, particular yung naging pagbabanta ni VP Sara Duterte laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker. Bagamat iba yung konteksto nung threat, di ba? Dahil yung sinasabi ni Inday, ni VP Sara, meron siyang hinire daw na napapatay, di ba? Yun namang version ni Madriaga, yun din ang intention pero sa ibang pamamaraan. Well, ang base dyan sa letter na yan, kanina binabasa ko rin, is that mostly ang kausap niya dyan si yung former president. Hindi naman niya sinabi si VP Sara. Kaya ganyang kalalim yung mga information na binabanggit niya. Sinasabi ninyo na si dating Pangulong Duterte ang kausap ni Madriaga dito sa planong i-liquidate ang ating Pangulo. Based sa record, so yung pag-uusap na yan, nagsimula yan noong 2022 pa ho yan eh. Oo. And then, detain na po si Ramil, I think July 2023. So, mula ho nung magkaroon siya ng problemang personal, hindi na sila nagkaroon ng, I think ang sabi niya sa akin, nung maaresto siya, he even asked the police to allow him to use the phone para tawagan niya si PRRD pero hindi na siya nasagot sa cellphone call. Yun ang huling tawag niya dun sa cellphone. After that, hindi na sila nagkaroon ng pag-uusap. Now, yung tanong mo naman na siguro bakit nagpipilit na ibalik dito para sa bagay na yun, hindi ko po masasagot yung mindset po ng mga supporters niya. Sa panahon ngayon, alam naman natin na hindi na imposible yung komunikasyon eh. Hindi ba? Kahit sabihin natin nasa malayo, parang halos magkatabi lang kayo pagka nag-uusap. Pero kasi, Attorney Palad, itong laman din ng liham, yung ilan dito, nagkatotoo kapareho yung pagtatayo ng VPSG o yung Vice Presidential Security Group. Well, from the start naman, pinapangatawanan ni Ramil na isa siya sa nag-isip niyan, nag-suggest kay PRRD para buuin yung VPSPG na yan. So, dinudugtong niya lang yung kwento niya dyan na to the point na kasama yan sa planning na in case na magkagulo, meron sariling security force si VP Sara na nakabase sa Camp Aguinaldo. So, kung hihimay mo yung contents nung salaysay na yan, sobrang lalim talaga na yung planning, yung execution, na makikita mo lang na parang sa pelikula talaga, alam na alam ni Ramil kung paano i-implement yung ganyang usapan po. Tsaka, Attorney Palad, kung papakinggan mo rin yung kampo ni VP Sara, ito rin yung mga sinisigaw ng mga kakampi niya na dapat magbitiw na sa pwesto si PBBM at siya na yung mag-assume at maging susunod na Pangulo. Pinagdugtong-dugtong mo, parang ganun nga. Tapos idugtong mo pa yung nangyari sa San Juan kahapon na ang ulo ni BBM ang gusto namin. Pag pinagsama-sama mo, parang ano talaga yung efforts na pababain yung Pangulo mula nung gulo, nung last year pa, yung mga pagsusunog, yung paglusob sa Mindiola, pag pinagsama-sama mo, isipin mo talaga, well orchestrated po yung plan.